Tingnan mo buong Pilipinas ang nangangarap na makabalik ang Pangulong Duterte sa actually senador nga lang pero gusto ng mga yan, Pangulo gusto nga i-extend yung dating termino niya Nagkaroon pa nga ng salamat PRRD. Di ba? Na talagang iniyakan ng mga umattend doon dahil nga iiwan na tayo ni PRRD dahil aalis na siya bilang presidente. So mantakin mo, napakapalad talaga ng Davao. Kaya nga. Di ba? Napakaswerte ng Davao na yung future ninyo napakalinaw. Samantalang yung ibang mga syudad dito sa Pilipinas, hindi natin alam kung anong mangyayari. Katulad dyan, sa BARM, nagkakagulo ngayon. Napakalaki nung iskandalong isiniwalat ng mga mangudadato dyan na di umano ay involved yung ating Special Assistant to the President doon sa pagmamanipula ng politika dyan. So isang malaking issue na hindi rin napag-uusapan ng media yan. Then dito naman po sa Davao, Duterte yan Napaganda niyan Pilipinas Yan pa kayang probinsya ninyo. Tsaka Nograles, kilalang mga traidor ang mga ito Kasi kita mo naman, itong Migs Nograles, na dating tinulungan ng mga Duterte, tinulungan ng SMNI. Anong ginawa sa SMNI? Siya pa yung nanguna doon sa pagpapakansila ng prangkisa ng SMNI. So yan ang brand ng mga Nograles na politika. Talagang mga malaanay na kahit na anong ipakita mong maganda, para lang sa pansariling kapakanan. Sabi nga nila ang ahas, kahit alagaan mo mula maliit hanggang malaki, tutuklawin ka niyan. Kasi yun ang nature niyan Coach Oli. Imposible yan. Imposibleng matalo ang Duterte dyan. Sabi nga ni... Kala ko imposibleng manuklaw Hindi. Posibleng matalo Duterte sa Davao. Davao pa. Sabi nga ni PRRD, anong pakinabang nyo sa akin? Umalis na lang kayo dito. Kasi mananalo si PRRD. Kahit hindi mangampanya si PRRD bilang mayor dyan sa Davao, panalo yan sigurado. Kahit nga ikampanya sarili niya na wag niyo ako iboto. Davao, pagod na ako, matanda na ako, wag niyo ako iboto. Iboboto pa rin yan Siguradong panalo yan si PRRD. Pero meron akong tanong, nabasa ko dito, komentaryo ni Trisha. Pulong versus Ilong. Sino ba kalaban ni Pulong? Grabe naman si Trisha. Baka sakaling kunin. Sino ba yung Ilong na yun? Si Ilong Ranger. Sino kalaban ni Pulong? Alam ko kasi gamot yun Isipon ka, yun bibili ka sa butika nung gamot na yun Pero Albatros lang gamot doon. Matinding labanan yun Oo, si Pulong versus si Ilong. Grabe naman kayo. Grabe kayo. Nabasa ko sino ba yung Ilong, di ko alam. Di ko rin alam nyo kung sino yung Ilong na yun. Nakita ko pa naman yung pinagsilosan kahapon. Ang ganda ng Ilong. Ay, maganda. Malayong malayo. Simple, no? Original. Imported. Tunay, hindi peke. Yung kasama kahapon? Oo. Kaya nga, sabi ko, akin ka na lang Hindi. Kasi maganda raw boses. Paborito ko yun, yung kantang yun. Akin ka na. Lagi ko nire-request yun, akin ka na lang. Yan ang sitwasyon dyan sa Davao. At syempre, katulad ng ating sinasabi, gusto nyo ba ng kasing ganda ng Davao? Gusto nyo ba ng kasing ayos ng Davao? O sino ba ang tumulong kay PRD para mapaganda ang Davao? Siyempre, si Pastor. Kung gusto nyo yan sa buong Pilipinas, gusto nyo maranasan yung zero corruption, gusto nyo maranasan yung mga naranasan nitong mga kapatid natin, mga taga-KOJC, posible yan. Abot kamay na natin ngayon yan. Dati, puros pangako, wala namang resibo. Mayroon nga, mga sandamo ka lang mga anak sa labas, sandamo ka lang mga kabit, nangangako, ibinoto nyo pa rin. At pagbigyan naman natin, yung iba kasi, yung iba dyan, paulit-ulit na lang, puro pangako, nakailang termino na sila, wala naman nagagawa. Minsan yung iba, nakikita nyo, nandun sa probinsyano, nagtatatumbling. Boto natin si Pastor. Ito, may resibo. May ginawa. May nagawa. May resibo. Oo, at syempre talagang kailangan ng Pilipinas yan, Coach Oli, di ba? Kailangan natin yan, ng mga matitino. Kasi sabi nga nila, it has to start somewhere. It has to start with someone. Kailangan mayroon tayong isang malinis na politiko na makapasok dyan para baguhin yung political landscape at yung norm, yung pangit na gawi dyan sa Senado.
nakita natin, marami tayong mga inaasahang mga politiko na nung nanalo bilang mga senador, binago sila nung politika. Sana magkaroon naman tayo nung politiko na siya naman yung magbabago sa kalakaran ng politika. At Boss Dada, may singit ko lang, partida ha. Yung nakikita nyo sa video niyan, dati pa ho yan. At dati pa naman, tumutulong na ang KOJC or si Pastor Apollo Kibuloy. So what if na lang, na kapag naging senator pa si Pastor? Hindi lang siya basta tutulong, gagawa siya ng mga panukalang batas na makakatulong hindi lang sa KOJC, sa lahat ng mga religious denominations sa Pilipinas, lahat ng mga simbahan, lahat ng Pilipino. Walang pinipili. Si Pastor Apollo Kibuloy walang pinipili. Eskwelahan na nga lang niya, Coach Oli. 80% ng mga nag-aaral sa Jose Maria College, hindi nila kaanib. Parang si Pastor ang magiging boses ng iba't ibang mga relihiyon dito sa... Pati mga indigenous people, mga IPs. Kasi ngayon may nabalitaan na may isang relihiyon sa Mindanao na ginigipit din. At nagsalita na nga doon si Kong Magunda Dato na huwag pakailaman yun. So ibig sabihin, totoo na nga yung sinasabi natin na kung nagawa sa KOJC, pwede rin gawin sa inyo. Kaya ito maano ko lang. Ang opportunity po, minsan lang yan dumapo. Yes. Tama. Minsan lang yan dumating. Tingnan nyo nangyari kay PRRD. Ang tagal natin inaantay yung klase ng leadership ng katulad ng kay PRRD. At tayo natuwa sa naging resulta. Naalis tayo sa ugaling trapo, naalis tayo sa ugaling ayuda. Yung talagang may malasakit sa bansang Pilipinas, yan po ang nagawa ni PRRD. Minsan lang yan dumating. Pag hindi natin grinab yung opportunity, baka hindi na bumalik yan. At tingnan nyo nangyari kay PRRD. Nakaalis na tayo doon sa ugaling trapo, bumalik na naman tayo doon. Yan po, masasayang ang opportunity pag hindi natin grinab. Ito po, yung kay Pastor. Oportunidad na natin to. Opportunity natin na magkaroon ng ganitong klaseng leader. Tama. Yes. Pag pinalagpas pa natin at hindi natin grinab, kaawaan tayo bansang Pilipinas. Kasi bihirang-bihirang darating yung may mga ganyang klaseng leaders. Oo, kasalanan na natin yan. Huwag na natin isisi sa mga politiko. Pag pinapalagpas natin yung mga ganyan, sino pang sisisihin? Speaking of JMC, napakaraming or majority ng mga estudyante sa JMC, Jose Maria College, ay mga scholars. At yung mga scholars nila dito, Coach Oli, hindi lang mga taga-KOJC, pati hindi mga KOJC members, may mga Muslim pa, iba-ibang relihiyon. Relihiyon. Talagang kaya dito mo masasabi na si Pastor Apollo Kibuloy, although hindi siya naka-focus lang sa religion niya, kasi maraming mga nagsasabi, Coach Oli, baka naman palawakin lang niya lalo yung yung kanyang simbahan dahil pagka nanalo siyang senador. Alam mo yung sinasabi nilang ganyan, Boss Dada? Yung sinasabi mo parang pinagbibintangan na manggagamit si ano. Hindi. Kasi kung manggagamit si Pastor Kibuloy, dati pa, nung panahon ni PRRD, kailan siya tumakbo nung iniipit na ang mga Duterte. Ibig sabihin, yung bola wala na sa kamay ng mga Duterte. Dati, takbong senador, sure ball yan. Hingi siya ng posisyon, pwede yan. O bakit ngayon siya? Diba? Dahil hindi mangga. Tama, totoo yan. Madugtungan ko yung kanina, naisip lang ako Kasi sinabi mo, wag na nating palagpasin yung pagkakataon. Kumbaga nandiyan dyan, ito na yung pagkakataon, gamitin na natin. Ino-offer niya yung sarili niya ng libre. Diba? Hindi mo na kailangan magbayad. Sabi ko nga sa inyo, sa panahon ngayon, na napakarami ng mga yung mga technology para magpaganda. Nandiyan na lahat, ang mumura na. Sa mga social media nagkalat yung mga produkto pampaganda. Tapos pangit ka pa rin. Kasalanan mo na. Oo. Kasi di ba? Parang ganun lang yan. Hindi mo green na? Oo. Parang may kilala akong ganun. Oo, hindi ba? So aside from that, syempre, daily dose of Pastor Apollo Kibuloy natin yan. At every day, papaintindi natin sa ating mga tagapanood kung gaano tayo kaswerte, ka-privilege na merong Pastor Apollo Kibuloy na ino-offer niya yung kanyang expertise, yung kanyang sarili, yung kanyang puso, yung kanyang isip sa taong bayan.
So, i-grab na natin yan. Kahapon, aside from yung pagpunta natin sa Manila Hotel, Coach Oli, nagpunta tayo sa sa filing ng COC ni Mayor Isko. Coach Oli, ikaw ang nandun eh. Pakaraming tao. Doon ako una eh. Puno ba? Puno, Coach? Ay, pati yung Kitang-kita sa live mo. Yung escalator, tutulakan, nakakatakot nga, baka malaglag ako pero naisa-isip ko, panis. Praktisado to dahil sa 16 days galing na ba tong naman? Davao, tulakan doon may mga pa yun. 16 days tayo nakikipagtulakan ito sa pa, police. mga civilian. But seriously, ang ganda na talaga. Alam mo, kung ang Davao o ang bansang Pilipinas, miss na miss ang Duterte, ang Manila, miss na miss ang Isko Moreno. Gusto na talaga siyang pabalakin. Sige, kasi dahil nababoy dyan, Dahil dyan, Coach Oli, nakapaghain na ng Certificate of Candidacy sila Isko Moreno at Chi Atienza bilang alkalde at vice-alkalde ng Maynila. Kasama ng dalawa na naghain ng kandidatura sa ilalim ng Aksyon Demokratiko, sina Joaquin Dumagoso at si Mocha Uson. Si Creseline Catarong sa report. Muling tatakbong alkalde ng Maynila si Isko Moreno Dumagoso sa darating na 2025 midterm election. Ito'y matapos siyang maghain ng kanyang Certificate of Candidacy o COC itong huling araw ng filing period. Sa isang ambush interview, sinagot ni Dumagoso ang tungkol sa issue sa pagitan nila na incumbent Manila Mayor Honey Lacuna. Partikular na ang naunang anunsyo nito na magre-retiro na siya sa politika kung hindi siya mananalo sa pagkapangulo noong 2022. Ikinagulat ni Dumagoso ang naging reaksyon ng kanyang ate na si Mayor Lacuna na nakaramdam umano ng pagtatraidor dahil sa kanyang muling pagkandidato. Sa kabilang banda, binanggit ni Dumagoso ang ilang dahilan kung bakit siya sasabak muli sa pagkaalkalde ng Maynila. Aniya, ang panawagan ng mga Manilenyo na bumalik siya bilang mayor ng lungsod ang nagtulak sa kanyang kumandidato na muli. Kabilang din sa kadahilanan ang ilang hinaing ng mga residente patungkol sa serbisyo ng lokal na pamahalaan, kasama na rito ang programa para sa senior citizens. One of the complaints ng senior citizen is pinupurpit pag hindi nakuha yung allowance. Ipinagdamdam talaga yon ng mga lolo't lola namin, mga nanay at tatay namin. O talagang na-frustrate sila kasi parang araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout. Isa rin sa idinaing ng mga tao ang pahirapan na online schedule ng health center. I think about 4-6 weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number 1 na naman sa crime rate index. So, I think it's high time na kausapin si ate. Kabilang din sa prioridad na gagawin ni Dumagoso kapag nahalal muli ay ang pagtutok sa City Vertical Housing Program sa pamamagitan ng pagbibigay ng 3 20-story residences. Ipamimigay ko na yung Pedro Hill Residence, San Lazaro Residence, at saka San Sebastian Residence. 3 20-story yung ating in-city vertical housing program. Kasabay ni Dumagoso sa paghahain ng COC ang kanyang running mate na si Chi Atienza, anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Tatakbo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko ang Isko-Chi tandem. Nagdesisyon akong sumuporta kay Yorme dahil naniniwala ako sa kanya. At isang personal na desisyon ko to na suportado ng aking buong pamilya, lalo na ng aking ama. Kasama rin sa nag-file ng COC nitong Martes ang ilang tatakbong konsehal sa ilalim ng Aksyon Demokratiko tulad ng anak ni Isko na si Joaquin Dumagoso. Kasama rin ang dating paras official na si Mocha Uson at iba pa. I wish him well, good luck, and I hope that God and the people of Tondo will give him opportunity to be of service. It is his decision. And I'll support it in Nais ko lang po sundan yung ginawa ni Papa. Basta po, bahala na po si Papa sa mga sundan. Ako na po sa mga kabataan. Sa huli, sinabi ni Dumagoso na umaasa siya na wala ng samaan ng loob at pamumulitika pagkatapos ng eleksyon sa 2025. Samantala, para naman kay Mocha Uson na tatakbong konsehal sa 2 distrito ng Maynila, isusulong niya ang kabuhayan at kalusugan ng mga Manilenyo lalo na ng mga kababaihan. Kasama rin ang kalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Titiyakin din niya ang kumpletong gamot at maintenance para sa mga senior citizen. Bilang isang taga Maynila, dito na po ako lumaki, namulat ang aking mga mata, naghubog ang aking pagkatao dito po sa Maynila. Distrito 3, gusto po nating ibalik ang serbisyo po dito. Ipinaliwanag naman ni Uson kung bakit patuloy niyang sinusuportahan si Isko Moreno.
Alam niyo, sa totoo lang, napapayaan ko yung Maynila. Bumaho ulit, nagkaroon ng bumaho, nawala po ang disiplina. Ibabalik natin si Yorme para maibalik po ulit yung mga magagandang programa niya. Yung kalinisan, disiplina, yung pagmamahal sa ating mga senior citizens, yung mga lola't lola natin. Kaya susuportahan po natin yun. Tututukan din ni Uson ang pagsugpo sa korupsyon at pagpapabilis sa implementasyon ng mga programa ng gobyerno. Alam po ninyo, sawa na ang tao sa plataforma, programa. Ang kailangan natin, implementasyon. Marami naman ang gagandang programa. Kaya dapat matanggal ang korupsyon. Ano ang korupsyon? Ang mabagal na serbisyo. Kaya dapat ibalik na po yung bilis aksyon na sinimulan po ni Yorme Isko Moreno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Mocha Uson, tatak ano yan? Tatak Duterte talaga yan. Alam mo na, alam natin lahat yan. Hindi mo, nasa dugong nananalaytay dyan ang, kumbaga, tatak Duterte. Yun. Huwag ka nang bumalik. Yung iba yung sigaw ni... sigaw na gano'n eh. Hindi, pero kitang-kita natin, pinababalik siya talaga ng mga Manileño, no? Alam mo, you had your chance, Mayora. Naging mayor ka, dapat inayos mo yung Maynila eh. Ang sigaw ng tao dyan, nababoy, bumaho, tumaas pa ang crime rate. Dapat ginawa mo dati nung may pagkakataon ka. Pinagbigyan ka na. Pero Coach Oli, magaling si Mayor Isko. Pero syempre, gusto rin nating makausap para sa mga taga Maynila, yung ibang mga tumatakbo sa Maynila. Malay ninyo, gusto niyo mag-guest dito para, hindi ba, masabi niyo sa taong bayan, sa mga taga Maynila, kung ano ba yung plano ninyo. Maganda rin yan. Pero syempre, kami kasi, personal na kilala natin si Mayor Isko at nakita natin yung nagawa niya sa Manila. At yung katulad din ni PRD, tao mismo, yung may gusto sa kanya na bumalik siya sa pagsaserbisyo, nagsabi na nga yan actually na ayaw niya na, di ba? Pero gusto niyang bumalik, tingnan natin, napakahigpit ng labanan dyan sa Maynila, Coach Oli. Jay Guevara, dahil nakita mo, yung mga kandidato dyan, bukod sa influential, maraming pera. Pero Jay, parang may gusto kong sabihin. Parang may analysis ka. Hindi kasi nakikita ko kasi dito, pinagbigyan na siya. Pinagbigyan siya ng pagkakataon ni Isko at ng taong bayan niya sa Maynila na ipakita niya kung anong magagawa niya. Kasi kapag ikaw ay katulad ikaw yung pumalit or humalili sa kay Isko Moreno, so dapat mas mas higitan mo yon at mas pagandahin mo pa yung nagawa mo. Kaso nakulangan yung taong bayan diyan eh. Kaya talaga sinisigaw ng mga taga Maynila ay ibalik si Isko Moreno. Coach Oli. Wala. Para sa akin, ewan ko kung advance ako mag-isip. Pero sa tingin ko, sure win na to. Nakita ko kasi yung dagsa ng tao eh. Ako nga, nakapag-park ako, 9th floor na. Bilog ang bola, Coach Oli. Kung patas ang laban, legal na paraan. Panalo na. Sa tingin ko lang naman, pwede naman tayong magkakamali, no? Pero nakita ko mahal talaga siya ng Hindi taga Maynila si Coach Oli. Baka sabihin niyo taga Maynila. Ako, hindi rin ako taga Maynila. Tsaka ito, maihabol ko lang kasi kung isipin nyo, si Isko is nagbalik showbiz na yan. So wala na rin yan. Wala na rin problema yan. No? Wala nang kailangan pang isipin kay Isko. So bakit siya bumalik? Kasi nga kagustuhan ng mga taga Maynila. Sigaw yan ng sigaw yan ng mga taga Maynila. Tingnan nyo, compare nyo. Nakita nyo ba yung picture ni Trillanes? Lumabas siya sa Caloocan. Parang lang, eng-eng eh. Aso nga lang sumalubong. Wala. Si Isko, ilabas mo na Maynila. Kung hindi nagkagulo dyan, laging nagkakagulo pagka lumalabas si Yorme. Huwag na siya lumabas. Sobra, hindi talagang Dapat pala si Trillanes tuwak mo sa Maynila para... Pag na-compare mo, pag nakita ni Trillanes yun, sabi, mai-insecure siya talaga kasi pag kinumpare niya yung mukha niya, wala na. Tapos kinumpare mo pa yung sigaw ng tao tsaka yung paggulo. Pero hindi, magkakampihan. Si Isko at Trillanes, Aksyon Demokratiko parehas siya. Oo nga, no? Baka magkita-kita pa tayo. Pero realidad lang. Sa totoo lang tayo. Malay mo naman. Kaya nga makikita niya yan eh. Si Trillanes, gusto magpa-interview dito. Plataforma niya. Tsaka, boss Dada, sa pamilya nga may black sheep sa grupo pa kaya. Lalang Meron talaga yan. Kaya posibleng nakikita niyo, sabi, bakit ako pag lumabas ako rito para akong
multo. At syempre, wag din natin kalimutan si Mamoka Uson, ha? Alam natin na may tatakan yan. Kung may Duterte sa Davao at may Maynila, may Isko Moreno sa Maynila, nandiyan din si Mamoka Uson. Nasa dugo na niya ng public service. Isang biro mo, ha? May dugong Moreno, may dugong Duterte. Grabe, ang ganda nun. Magandang talagang kombinasyon. Pero maganda, napakainit ng labanan dyan. Yung anak, tumakbo na rin. Di ba, natatandaan mo dati. Anong tinatakbo nun? Sa konsyal dati, ang alam ko, walang ayaw ni Isko nun Sabi niya, walang Morenong tatakbo sa politika hanggat politiko ako. Pero ano kayang Konsyal? Konsyal Ano kayang nag-drive kay Mayor Isko na pumayag siya na tumakbo yung Nakita ko na yung anak niyang yun. Nakakasama ko sa kampanya. Medyo kahawig ko nga yun. Akala ko anak mo Medyo kahawig ko nga yun no? Akala ko anak mo kasi medyo kamukha mo Kaya hindi lang nagkakalayo edad nyo, Coach Oli. Magkaedad kami niya ni Yorme. At bago tayo magtapos para naman sa ating Christmas countdown, yun, 77 days na lang. Days. Mga banateros at Pasko na. Dapat may sumasayaw dito. 77 days. Policy na lang yan. Ang bilis na lang yan. Gagastos na naman tayo sa mga inaanak natin. Ano kaya matatanggap kong regalo kay Admar? Ano rin kaya matatanggap ko na regalo kay MJ? Tingnan natin. Pero ang antayin natin, regalo matatanggap natin, yung kay Banatbay. Yung regalo natin kay Banatbay. iPhone. Baka. Ako. Coach? Alis tayo. Kaya ako alis para tatakbuhan ko yung mga inaanak ko. Punta akong Japan. Alam ko yung style na yan. Ganyan din yung gawain. Last message na ba tayo? Last message. Ako last message. Ano ba sinulat ko na dito? Kung ayaw mo sa kurap, magpastor Kibuloy ka. Iba naman. Diba? Papasok pa ba kayo sa mga kurap na ano? Alam nyo ng kurap, boto naman kayo ng boto. Diba? So isipin nyo lang. Sa akin naman, basta kung ano ang ibinida ng mga Duterte, doon tayo. Si Ipe, gusto mo? Ipe, Quezon? Hindi, si Ipe, Hindi ko kilala yun. Si Ipe. Sino Ipe? Yung ni PRRD. Oo. Ano? Si Philip Salvador. Tama? Malay mo naman, manalo kayo talaga. Lahat bilog ang bola. Hindi ko sinasabing hindi mananalo. Mananalo yan, lahat. Basta Duterte. Oo, Duterte tayo. At ako naman, sabi ko nga sa inyo, ito na yung ating pagkakataon. I-grab na natin yung opportunity. Hindi yan dumarating araw-araw. Ayan, Coach Oli. Kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan, ako po si Coach Oli. Ako naman po, si Boss Dada. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas natin. Mahal.